Alam mo yung feeling na nag-30 ka na, tapos biglang lahat ng tao sa paligid mo may tanong, kailan ka mag-aasawa? Wala ka pa bang bahay? Bakit wala ka pang anak? Tapos yung parents mo nagsisimula ng tumanda. Yung kapatid mo nag-aaral pa. Yung trabaho mo, 5 taong ka na sa kumpanya pero parang wala namang career growth. At yung scary part, nag-30 ka na pero yung savings mo, 50,000 pesos lang. O baka wala pa. Kung nararamdaman mo yan ngayon o malapit ka na mag-30 at takot ka na ganyan din mangyari sa'yo, this video is for you. Kasi totoo yan. Ang 30s mo, ito yung most critical decade ng buhay mo. At sa Pilipinas, ito yung decade na karamihan sa atin, sinasayang natin. Ako si Jose, at sa video na to, ipapaliwanag ko sa'yo kung bakit. Tingnan mo, sa Pilipinas kasi may kakaibang culture tayo pagdating sa edad. Yung 20s mo parang extended teenage years. Enjoy lang, YOLO, travel, gala, bili ng iPhone, post sa Instagram. Deserve mo yan, sabi nila. Tapos pag nag-30 ka, biglang ang daming pressure. Kasal, bahay, anak, retirement ng parents, tuition ng kapatid. Pero wait lang, saan yung preparation? Saan yung foundation? Yung totoo, karamihan sa Pinoy, nag-30 na. Zero financial foundation. Walang emergency fund. Walang investment. Walang clear plan. Tapos biglang sisingilin ka ng buhay ng lahat ng adult responsibilities at the same time. At ito yung mas nakakatakot. Ang 30s mo, hindi siya trial run. This is the actual game. Kasi mga decision mo sa 30s mo, saan ka titira? Sino magiging asawa mo? Anong career path kukunin mo? Paano mo itataguyod ang pamilya mo? Mag-i-invest ka ba o hindi? Lahat yan, magko-compound for the next 30 to 40 years ng buhay mo. Pag mali ang decision mo sa 30s mo, sa 40s at 50s mo, dun mo ramdam ang consequences. At sa 60s mo, wala ka ng time para ayusing. Yan yung reality na hindi sinasabi sa'yo ng family mo, ng school, ng society. Kaya tingnan mo, bakit karamihan ng Pinoy sa 30s stuck? Kasi ang tingin natin sa 30s, extension pa rin ng 20s. Bata pa naman ako eh, may time pa naman. Pagtapos mag-40, dun na magsiserious. Hindi. Pag nag-40 ka na, late ka na. Sobrang late. Let me break this down sa'yo using real Filipino situations. Una, alam mo ba yung difference ng mag-start ng investment sa 30 years old versus mag-start sa 40 years old? Let's say gusto mong mag-retire ng may 5 million pesos sa 60 years old mo. Kung nag-start ka ng investment sa 30, monthly investment mo, around 5,000 to 6,000 pesos lang. Total contribution mo in 30 years, mga 1.8 million pesos. Dahil sa compound interest, magiging 5 million yan. Pero kung nag-start ka sa 40, monthly investment mo, 15,000 to 18,000 pesos. Total contribution mo in 20 years, 3.6 million pesos. Same target lang, 5 million pesos. Nakita mo yon? Triple ng monthly payment mo pag late ka nag-start. Sa Pilipinas, kung 30,000 sahod mo, paano ka mag-set aside ng 15,000 monthly pag nag-40 ka na? Tapos may anak ka na, may bahay payment, may parents na dependent sa'yo. Hindi kaya. Kaya nga majority ng Pinoy, walang retirement. Umahasa lang sa anak. At ito yung brutal truth. Yung anak mo, same struggle din ang mangyayari sa kanila pag naging financial burden mo sila. Pangalawa, isipin mo yung mga major life decisions sa 30s. Yung pipiliin mong partner, yan yung magiging financial teammate mo or yung magiging burden mo for decades. Pag mali ang pili mo, pag yung asawa mo spender, pag walang financial literacy, habang buhay mong dadalin yan. Anak sa Pilipinas, 5 to 8 million pesos from birth to college. Yan yung estimate. Pag nag-decide kang mag-anak sa 30s mo nang walang financial plan, tano ka na agad. Yung 30s mo din, last chance mo para mag-pivot sa career, mag-upscale or mag-shift to higher income opportunities. Pag nag-40 ka na, ang hirap ng lumipat. Companies prefer younger. Yung energy mo mas mababa na. Kung saan ka nakaposisyon sa 35, dun ka na most likely sa 55. At sa 30s mo, mga 60s na yung parents mo. Nagsisimula ng tumanda, magsisimulang may sakit, magsisimula ang medical bills. Pag wala kang financial buffer, ikaw ang emergency fund nila. Ikaw ang health insurance nila. Ikaw lahat. Bibili ka ba ng bahay or rent? Mag-i-invest ka ba sa real estate or stocks? Yung decision na yan sa 30s mo, decades of payment yan. Pag nagkamali ka, like bumili ka ng bahay na hindi mo afford or sa location na walang growth, nakatali ka dun for 20 years. See the pattern? Lahat ng decision mo sa 30s mo,
Hindi one time. Yan ay long-term commitments na magko-compound, good or bad. Pangatlo, ito yung pinaka-biggest trap sa Pilipinas. Pag nag-25 ka, 20,000 ang sahod mo. Okay lang, simple lifestyle. Pag nag-30 ka, tumaas na ang sahod mo. 35,000 na. Tapos nag-level up ka. Bumili ka ng kotse. Nag-upgrade ka ng apartment. Nag-travel ka ng bongga. Pag nag-35, 50,000 na ang sahod mo. Pero mas malaki na ring gastos mo. May car loan, may condo payment, may lifestyle na dapat maintain. Yan yung lifestyle inflation. Tumataas income, pero tumataas din gastos. Kaya walang natitira. At sa Pilipinas, grabe ang pressure para mag-level up. Pag tumaas ang edad mo, dapat level up din ang hitsura ng buhay mo. Pag hindi, parang failure ka. Kaya ang daming Pinoy na malaki ang sahod, pero walang ipon. Pang-apat, ito na yung pinaka-harsh reality. Sa 20s mo, pwede ka pang mag-experiment, pwede ka pang magkamali, pwede kang bumagsak at bumangon. Pero sa 30s mo, you're running out of recovery time. Pag nag-invest ka ng mali sa 32, tapos nawala yung pera mo, ilang taon mo yan babawiin? Pag nag-quit ka ng work para mag-business sa 34, tapos bumagsak, saan ka pupulutin? May pamilya ka na, may bills ka na, hindi ka na bata na pwedeng bumalik sa parents. Yung risk tolerance mo, lumiliit na, pero yung need mo na gumawa ng malaking moves, lumalaki. This is the paradox ng 30s. Kailangan mo ng bold moves, pero yung ability mo na take ng risk, dumidikit na. Kaya ang ending, stuck ka. Safe place lang. Yung 9 to 5 job na ayaw mo pero takot kang lumipat. Yung investment na gusto mo pero takot kang mag-start. At habang nagde-decide ka, tumatanda ang pamilya mo. Lumalaki ang responsibilities mo. Hanggang sa wala ka ng choice. Yan na yung buhay mo. Pero huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi eto yung maganda sa 30s. Ikaw pa rin ang may control. Hindi pa huli ang lahat. In fact, kung ngayon mo sisimulan ayusin ang buhay mo, naaabot mo pa rin yung financial freedom na gusto mo. Kailangan mo lang ng clarity at action. At eto yung realization na kailangan mong tanggapin. Ang 30s mo, hindi about perfection. Ito ay about priority. Hindi mo kailangang perfect lahat. Hindi mo kailangang gawin lahat ng gusto ng tao sa paligid mo. Kailangan mo lang ng 3 bagay. Una, emergency fund first. Non-negotiable to. Bago lahat, 6 months worth of expenses. Ito yung safety net mo. Kasi sa 30s mo, maraming unexpected. Medical emergency, job loss, family crisis. Pag walang emergency fund, lahat ng investment mo mauubos din pag may problema. Kasi wala kang choice kundi kunin yung pera. For Filipinos, kahit 100,000 to 150,000 lang, okay na yan as starting point. Ilagay mo sa high-interest savings or digital bank. Huwag mong hawakan. Pangalawa, kailangan mo ng one clear income growth strategy. Hindi ka pwedeng umasa lang sa sahod. Kasi sa Pilipinas, sobrang bagal ng salary increase. 5% lang yearly, inflation 6%. Lugi ka. Kailangan mo ng strategy. Upskill para sa promotion or job hop. Side hustle na sustainable like freelance or small business. Or investment na passive income gaya ng stocks, mutual funds, MP2. Pick one, master it. Huwag lahat sabay-sabay kasi walang matutuloy. Pangatlo, at eto yung pinakamahirap for Filipinos, pero eto yung game changer. Family boundary system. You cannot save your entire family. Hindi mo kayang isupport lahat ng kamag-anak mo habang buhay. Kailangan mo ng boundaries. I will help, pero may limit. 5,000 pesos monthly support sa parents, pero hindi ako mag-shoulder ng lahat. Or, I will send my sibling to school, pero after grad, kailangan niya ng mag-work, hindi forever support. Or, I will lend money, pero may bayaran, hindi charity. Mahirap yan. Tatawaging selfish ka. Pero ito ang totoo. Mas matutulungan mo ang pamilya mo kung financially stable ka in the long run. Pag sumabog ka ngayon dahil sobrang bigat ng responsibilidad, sino magtutuyo sa inyong lahat? Okay, so ano bang konkretong gagawin mo? Kung nag-30 ka na o malapit na, this week, gawin mo yung financial audit mo. Isulat mo, exact net worth mo ngayon. Cash, savings, investments, minus utang, monthly income at expenses, kung saan napupunta ang pera mo. Karamihan ng Pinoy hindi alam kung saan napupunta sweldo, kaya walang control. This month naman, set one big goal. Hindi lahat, isa lang. Emergency fund, target mo 100K in 1 year. Investment,
Target mo 500 pesos per month sa mutual fund or MP2. Debt-free, bayaran mo lahat ng utang in 2 years. Isa lang, tapusin mo, then move to next goal. Next payroll, automate mo na. Pag sweldo, automatic na. 20% sa savings account for emergency fund, 10% sa investment kung meron ka ng emergency fund. Pay yourself first before lahat ng bills. Use GCash Auto Debit, BPI Auto Save, kahit anong bank app. Basta hindi mo na kailangan mag-isip. At ito yung awkward pero kailangan, have the talk with family. Pag nag-a-ask ng pera ang family, sabihin mo, alam ko kailangan nyo pero ginagawa ko rin ang emergency fund ko. Pag may fund na ako, mas matutulungan ko kayo kaya bigyan nyo ako ng time. Or, kaya ko magbigay ng 3,000 pesos monthly pero yun lang kaya ko. Hindi ako pwedeng mag-loan para lang makapagbigay. Honest communication, with love, pero firm. At starting now, block social media comparison. Yung mga kaibigan mong nagpo-post ng travel, bagong kotse, bagong bahay, good for them. Pero tandaan mo, you don't know their real financial situation. Baka utang yan, baka credit card, baka family money. Your timeline is yours. Huwag mong ikumpara. Look, alam kong mahirap. Sa Pilipinas, lalo na, grabe ang pressure. Family, friends, social media, society. Pero eto yung truth na kailangan mong marinig. Yung 30s mo, eto yung huling chance mo na gumawa ng malalaking financial decision na may malaking impact. Pag nag-40 ka, pwede ka pa ring mag-adjust, pero yung window, mas maliit na. Yung options, mas limited na. Kaya kung ngayon ka nag-30, or malapit ka na, or lampas ka na pero feeling mo late ka na, it's not too late. Pero kailangan mong simulan ngayon. Hindi next month, hindi next year. Ngayon. One decision, one small action, one boundary, one automatic saving setup. Yan ang simula. Kasi ang pagkakaiba ng financially free na Pinoy sa stuck na Pinoy, hindi swerte. Ang pagkakaiba, decision. At yung decision na yan, ginawa nila sa 30s nila. You still have time. Gamitin mo. Subscribe to Jose Invests para sa more real talk about money sa Pilipinas. Drop a comment kung ano yung biggest realization mo dito. At share this sa mga kaibigan mong 30s na rin. Baka ito yung wake-up call na kailangan nila. Ako si Jose at tandaan mo, piso ay piso. Decision ay decision. Your 30s, your future. Kita tayo sa next video.